Good morning everyone. We are the group 5. Module 13. Special issues in science, technology, and society. The aspect of gene therapy. Course title: Science, Technology, and Society. Introduction. This module, entitled Special Issues in Science, Technology, and Society, is about the aspect of gene therapy. Medical science have detected many human diseases related to defective genes. These type of diseases are not curable by traditional methods like taking available medicines. When identifying the contribution of technology to biology, the first place to look hold the field of human health. The whole base concern of human health includes aging, disease treatment and prevention, and diet. The general lifestyle have greatly benefit from technology. Objectives. At the end of this lesson, students should be able to describe gene therapy and its virus form. Number 2, assess the issues, potential benefits, detriment to global health. Number 3, definitive somatic gene therapy to stem cells gene therapy. Terapiya ng gene, isang malalim na pag-aaral sa mga aspekto nito. Ang terapiya ng gene ay isang revolutionaryong diskarte sa medisina na naglalayong gamutin o maiwasan ang mga sakit pamamagitan ng pagwawasto ng mga may sira ng gene o pagpapakilala ng mga bagong gene sa mga selula ng isang pasyente. Ang makabagong teknik na ito ay nagtataglay ng napakalaking pangako para sa paggamot ng isang malawak na hanay ng mga sakit dati nang hindi mapapagaling pamamagitan ng tradisyon sa pamaraan tulad ng gamot. Number 1, example. Ang gene therapy ay isang uri paggagamot ng paglalayong iwasto ang mga depektong gene na nagdudulot ng sakit. Number 2, example. Ang gene therapy ay isang formasyong teknolohiya na may potensyal na nagbabago ng pandaigdigang kalusugan. Number 3, parehong mga somatic gene therapy at stem cell gene therapy ay may uri ng gene therapy na naglalayong gamutin ang sakit pamamagitan ng pagmamanipula ng mga gene, pero magkaiba ang kanilang mga diskarte at target. Gene therapy, a method that may treat or cure genetic related human illnesses based on correcting a disease at its root, fixing the abnormal genes that appear to lead to certain diseases. Sabi dito na ang gene therapy ay ang makabagong paraan ng paggamot o panglunas sa mga sakit na may kaugnayan sa ating mga genes. Sa mga di nakakalam, ang genes ay ang nagpapagana sa ating mga katawan. Two types of gene therapy. Number 1, somatic gene therapy. Involves the manipulation of genes that will be helpful to the patient but not inherited to the next generation. Sa gene therapy na ito ay kumbaga siya lang yung nakikinabang sa therapy na ito at di na ito may papasa sa susunod na mga henerasyon. Number 2, germline gene therapy.
involves genetic modification of germ cells of the origin cells that will pass the change on the next generation. Dito naman is sa gene therapy na ito, kumbaga hindi lang siya yung nakikinabang, kundi sa therapy na ito makikinabang din yung mga next generation niya. Now guys, for my topic for today is basic process gene therapy at stem cell gene therapy. So, number 1, replacement of mutated gene that causes disease with a healthy copy of the gene. So, sabi dito, pinapalitan ang isang may sirang o mutated na gene na sanhi ng sakit ng isang malusog o kopya na gene. So, number 2, inactivation of mutated gene that is functioning improperly. Pinapatay o inactivate ang isang may sira na gene na hindi gumagana ng maayos. So, number 3, introducing a new gene into the body to help fight a disease. So, isinasama ang isang bagong gene sa katawan upang makatulong sa paglaban sa sakit. So, doon naman tayo sa stem cell gene therapy. Now, number 1, are mother cell that have a potential to become any type of cell in the body. So, ang mga stem cell ay tinatawag na mother cell dahil may kakayahan silang maging anumang uri na selula sa katawan. So, number 2, they have an ability to self-renew or multiply. So, may kakayahan daw sila magparami o mag-self-renew. So, number 3, they can become cell of the blood, heart, bone, skin, muscle, and brain. Ang mga stem cell ay maaaring maging mga selulo ng dugo, puso, buto, balat, kalamnan, at utak. So, yun lang po. Two sources of stem cell: embryonic stem cells and somatic stem cells. Embryonic stem cells, galing ito sa embryo o fertilized egg na nasa ika-4 o ika-5 araw. Kadalasan ito ay mga sobrang embryo na nilikha sa laboratorio o test tube para sa pagpapaarak. Ang somatic stem cells naman, matatagpuan ito sa katawan ng tao matapos ang yugto ng embryo. Nasa iba't ibang bahagi ito ng katawan gaya ng utak, dugo at buto. Tumutulong din ito sa pag-ayos ng mga nasirang tissue. Introduction. This module entitled Special Issues in Science, Technology and Society is about the climate change. Factors that contribute to climate change can be natural internal process, external process, and persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere on inland use. It can also be due natural occurrences or contributed by acts of human beings. Objectives. At the end of this lesson, students should be able to identify the causes of climate change, understand the effects of climate change on the society, illustrate how community helps in mitigating the hazards caused by climate change. So, what is climate change? Climate change refers to the statistically significant changes in climate for a continuous period of time. It can also be due to natural occurrences or contributed by acts of human beings. A long-term weather patterns prevailing over a given area of the planet. Tumutukoy ito sa mga makabuluhang pagbabago sa klima sa loob ng isang mahabang panahon. Maaari itong dahil sa likas na pangyayari o sa mga gawain ng tao. Ito ay ang pangmatagalang mga pattern ng panahon sa isang partikular na lugar sa mundo. It comes from the Greek word kleinen, meaning to slope. It involved into klima, connoting a zone or region of the Earth. Earth's movements around the Sun. The Sun is like spinning top or trumpo, turning and wobbling in its path. Sabi dito na ang paggalaw ng daigdig sa ating araw ay parang umiikot na trumpo, umiikot at umuugoy sa landas nito sa paligid ng araw.
Ang paggalaw na ito kasama ang iba pang mga salik ay nakakaepekto sa klima ng mundo. Elements in the interaction between Sun and Earth. Number 1 is aphelion. Aphelion, the point in the orbit of the Earth farthest from the Sun. Ito ay opposite sila ni perihelion. Kung si perihelion ay closest to the Sun, si aphelion naman, siya yung pinakamalayo from the Sun. Ito yung mga orbit na malayo. The Earth's aphelion occurs around July 4th each year. Yung mga point na nakapalibot sa Sun, kasama nila dito ang March equinox, perihelion, December solstice, June solstice, at September equinox. Number 2 is perihelion. Perihelion, point in the orbit of the Earth closest to the Sun. Gaya ng sabi ko kanina, kung yung aphelion ay siya yung pinakamalayo na mga orbit, yung mga dot around the Sun, si perihelion naman yung pinakamalapit na mga orbit around the Sun. Number 3, Earth's axial tilt. Earth's axial tilt is inclination angle of the Earth's rotational axis in perpendicular to its orbital plane. Ito yung yung tinatawag ding obliquity. Ito yung angle between planet rotational axis at yung kanyang orbital axis. At yung angle na yon ay nagbe-measure ng 23.5 degrees. Parang nakaganito siya. Tapos pabilog yung Earth. Ito yung rason kung bakit may mga seasons tayo. Tulad dito sa Pilipinas, kasi yung sunlight ay nagva-vary yung amount na natatanggap ng bawat bansa. Number 4, precision. Change of the orientation of the axis of the Earth. Ibig sabihin nito, ito yung slow movement. Habang umiikot yung Earth, umaalog ito sa rotational axis nito. Ang wobble yung wobble is parang hindi sila pantay. Kaya nagkakaroon ng unchanged force sila. Dahil ito sa tidal force na dulot ng gravitational influence ng araw at buwan na nagiging sanhi ng pag-umbok ng Earth sa equator na nakaka-epekto sa pag-ikot nito. Number 5, equinox. Time the Sun at noon is directly over the equator. It happens twice a year and causes an equal length of the day and night. Ibig sabihin nito, ang equinox ay nangyayari kapag ang posisyon ng araw ay eksaktong nasa ibabaw ng equator. Kapag nangyari ito, ang mga oras ng liwanag at ang oras ng dilim ay magsasalubong. Ang kadiliman ay halos pantay-pantay sa buong Earth. Ang equinox ay naggaganap 2 beses sa isang taon. Solstice happens when the Sun at noon sits above the tropic at Cancer or Tropic of Capricorn. The summer solstice has the longest period of daylight in the year and the winter solstice has the shortest period. Ang solstice, ito ay isang sandali sa taon kung kailan ang maliwanag na landas ng araw sa kalagitnaan ay pinakamalayo. Ito ay kadalasang nangyayari sa mga taon ng June 21st at December 21st. Precession of the equinox. Motion of the equinox relative to the rotation of the Earth. Ito ay unti-unting pagbabago sa direksyon ng rotational axis ng Earth na nagiging sanhi ng equinox. Causes of climate change. Number 1. Natural causes. Halimbawa ang pagsabog ng bulkan. Ang malaking pagsabog ng bulkan ay naglalabas ng napakaraming sulfur dioxide at abo sa stratosphere. Ang mga particle nito ay sumasalamin sa sikat ng araw pabalik sa kalawakan na nagdudulot ng pansamantalang paglamig. Gayunpaman, ang mga bulkan ay naglalabas din ng mga greenhouse gas tulad ng carbon dioxide na nag-aambag sa pag-init. Number 2, human activities. Ang halimbawa naman sa human activities ay ang pagpuputol ng mga puno at paggamit ng mga pangtransportasyon tulad ng eroplano, kotse at barko. Greenhouse gases. Gases in the atmosphere trap the heat of the sun. These are certain gases that naturally capture the heat
from the sun and hold it in so that the temperature of the Earth's atmosphere become hotter. Greenhouse effect. This mechanism is good for the biosphere because without it, the Earth's atmosphere would be like that of Mars or Antarctica extreme cold. Ang mga greenhouse gases ay mga gas sa atmosfera na nakakahuli ng init mula sa araw. May ilang mga gas na natural na nakakuha ng init ng araw at pinipigilan ito mawala. Kaya't nagiging mas mainit ang temperatura ng atmosfera ng daigdig. Ito ay tinatawag na greenhouse effect. Malaga ang mekanismong ito para sa biosphere dahil kung wala ito, ang atmosfera ng daigdig ay magiging sobrang lamig, katulad ng sa Mars o Antarctica. Ang mga pangunahing greenhouse gases ay kinabibilangan ng carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapor, o ozone. Ang pagtaas ng konsentrasyon ng mga greenhouse gases dahil sa mga aktibidad ng tao ay nagdudulot ng global warming at climate change. Ito ay nagreresulta sa pagtaas ng temperatura sa mundo, pagbabago ng pattern ng panahon, pagtaas ng level ng dagat. Ang pagtaas ng konsentrasyon ng mga greenhouse gases dahil sa mga aktibidad ng tao ay nagdudulot ng global warming at climate change. Ito ay nagreresulta sa pagtaas ng temperatura ng mundo, pagbabago ng mga pattern ng panahon, pagtaas ng level ng dagat, at iba pang mga negatibong epekto sa kapaligiran at sa mga tao.